kahit na po si Jesus ay hindi naniniwala na ang isang bagay na muling nabubuhay ang siyang ay kapag siya nagpakita sa mga buhay ay siyang magiging daan upang magbago ang buhay ng tao. Bahagi yun, mas pinangahawakan ni Jesus yung kahalagahan ng isinulat ni Moises at ng mga propeta ng nakaraang linggo. Ibigyan natin ang pansin sa pagbabago ng ni Jesus. Si Moises na sumisimbolo sa kanyang mga isinulat at ni Elias sumisimbolo sa lahat ng mga propeta. Basically po ay nagpapahayag na inilalaman ng banal na kasulatan noong panahon ni Jesus na produsin po natin yung lumang tipa mula pa sa bagong tipa noong panahon ni Jesus. Yung bagong tipa lamang ay sinimulang sinulan pagkamatay ni Jesus. So bahagi yun na kung saan nakita ko natin pinapakahalaga yung banal na kasulatan. Yun ang maliwanag ng pinahayag po na Jesus. Kung ayaw na makita ng mga sinulat ni Moises ng mga propeta, hindi nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. So, bahagi yun ng pagkilos na kung saan ay doon nakikita na sabi nga ko ay nais na yung mayaman na yung kanyang mga kapatid ay huwag sabihin ang kanyang madaging na kinahinag na. Kaya nais niya papuntahin si Lazaro doon sa kanila upang ito ay bigyan ng hawakan niyo. Kaya sabi namin too late na hero, huli na, wala nang magagawa. Kaya nga pumisan sila, hindi pala pumisan, kalimitan na sinasabi natin ngayon, nasa huli ang pagsisisi. Kaya lang, sa pagkatanong nito, talagang wala nang magagawa. Bakit? Kasi nasa mayroong malaking bagay na naghihiwalay kay Abraham kasama si Lazaro at sa mayamang lalaki. So, kaya yun ang huwag natin kalimutan. Yung mga nasa impyerno ay hindi na pwedeng pumunta sa dami. At yung mga nasa dami, hindi na pwedeng pumunta sa impyerno. Sa pagdating ng panahon ng muling pagkabuhay, yung pagsisisi ay narito sa daigdig na ito. Sabi daw natin, yun sa purgatorio, wala sa impyerno yun. Papunta rin yun ng langit. Kaya bahagi ang purgatorio naman natin yan ay para ibigay ang hinihingi ng kagagawa. Pero yun ay maliwanag na
yung tumutugon sa panawagan na pinahayag ng buong may kapal. So, ano yung hamon na nais na ipamanin ng buong may kapal para po sa atin? Bahagi ng ating pag-ibig ngayon para sa araw na ito na sana po ay bahagi sa hindi lamang ang pamangkayan ng pinahayag ni Jesus, yung pangangalaga natin sa mga nangangailangan, ay kutusin po ay hindi ito napaka-alien para sa ating mga tao. Iniligay ng Diyos sa ating mga puso ang punda ng pangalagaan ang mga taong higit na nangangailangan. Bahagi yun kung sa ating makita na sabi niya ay tayo ay isinilang para sa iba. No man is an idol. Kaya bahagi yun kung sa ating nawa po higit natin maunawaan ang mga bagay na ito na lalo-lalo na ipinaglilibay ng pamantayan na pinahayag ng buong may kapal. Kaya nga, bahagi ng ating pag-ibig, hindi lang ang panahon ngayon ng Kwaresma, ngunit ng ating panawagan bilang mga anak ng Diyos na ating yung kawang-kawa. Yung kawang-kawa. Yung tinatawag natin tao para sa iba. Hindi lamang tao para sa sarili. Man for others. Hindi lamang man for himself or for herself. Kaya bahagi kung saan ay hilingin natin sa harapan ng buong may kapal. Kasi yun ang pamatay na pinapahayag. Mahal ko, kapwa ko, mahal ko. Kaya dito yung pinapanalangin natin yung panahon na ito ng Kwaresma. Ang tawag na natin yung alay kapwa. Alay kapwa. Nawa, maging bahagi ng hindi natin pagtugon sa pamantayan na ipinahayag sa atin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus.